2024 new classic bike na abangan po natin sa Pilipinas. Lahat po ito entry level or 400cc retro style or classic cruiser bikes na atin po talagang makikita na super formado at high-tech na rin pagdating sa kanilang mga electronics. And ito po ay made in India, collaboration po ng Harley-Davidson with Hero Motorcycle Corporation, Indian company po ito. Well mga idols, ito namang ating next model, Triumph Motorcycle, first model na 400cc category with collaboration with Indian company again, Bajaj Motorcycle. Ito po ang kanilang nabuong model, Triumph Speed 400 and Scrambler 400 mga idols. Ito po ay magiging available this year 2024 at meron na po tayong abiso from Triumph Motorcycle Philippines. Pwede na po silang kumuha ng mga reservation list. Pwede na po kayo magpalista sa kanilang store. At kung gusto nyo pong bumili nito, alamin nyo muna po ang kanyang mga specs and features kasi loaded din po itong ating 400cc na to na Speed 400. And next model natin, from Kawasaki naman. Siyempre, ito po ang ating Eliminator 400. Entry level po ng Kawasaki para sa ating mga cruiser bike. Yan po ang kanilang 2-cylinder 451cc displacement. At syempre, loaded din to sa electronics. Meron tong assistant sleeper clutch, dual channel ABS, at naka-TFT dashboard na rin. And marami na rin po tayong mga idols natin na excited nang makita to personally. Marami na rin po nag-aabang dito po sa ating Kawasaki brand na to, Japanese bike. At syempre, loaded na rin po sa kanyang mga electronics at technology. And para naman sa ating next model, ito naman po ang Sea of Moto 450 CLC naman. Mga idols, ito po. 2-cylinder din nito. 450cc ang kanyang displacement at kita naman po nyo ang pormahan nito. Dalawang kulay ang available niyan. Meron tayong red and silver na kulay at meron tayong all black naman na kulay nito. At ang the best dito, ito po ay super loaded din pagdating sa modern electronics. So mga idol, samahan ninyo ako. Aanamin po nating lahat ang kanilang pagkakaiba, comparison na rin. At syempre, anong meron silang mga features? Sino po ang mas lamang sa lahat? At ano rin ang pinakamalakas pagdating sa engine power and torque. Plus, syempre, ang pinaka-importante sa lahat, anong brand or bike ang pinakamura, affordable, Of course, tayo mga idols, yung ating budget, talagang gusto natin swak, maporma, malakas, pero affordable. 1xBet and Eva Elfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay nyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video. And mga idols, kung mahilig po kayo sa mga motorcycle review, motorcycle comparison at mga update po para sa mga paparating na bagong motor sa Pilipinas, sakto po itong ating channel. Subscribe kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated. Meron din tayong FB page, dyan po tayo naglalagay ng ating mga detalye. At kung gusto nyo pong magkaroon pa ng mas maraming information, like and follow nyo yan at message nyo ako dyan. And mga idols, para sa ating feature for today, unahin na po nating tignan ang kanilang price comparison para sa ating mga 2024 model na abangan po natin dito sa Pilipinas. Ito po yung actual na presyo nila sa market ngayon. Sa Speed 400, meron siyang Indian rupee na 233,000. Convert natin sa peso, 157,000 plus. At may mga additional cost yan pag dinala sa Pilipinas. Kaya ang ating target na price range lang po ito mga idols, hindi pa ito final, ay nasa 290 to 320. And para naman sa Kawasaki Eliminator 400, ito po ay available na sa US with $6,949. Ang convertan sa peso, 390,000 at ating expected range ng presyo nito sa Pilipinas, 380 to 399,000 pesos. Halos kasing presyo na siya ng Rebel 500 mga idol. At itong ating Harley-Davidson X440, sa India, ang presyo niya 229,000, convert sa peso 154,529 with additional costing. Ang presyo natin nakikita rito 260 to 280,000 pesos. And para naman sa ating Sea of Moto 450 CLC, Chinese Yuan 27,980, convert sa peso 215,792 at ang kanyang price range na nakikita natin 270 to 285,000 pesos. And syempre, tingnan naman po natin ang mga specs and features, lahat po ng mga brand na to, yung comparison nila. At itong ating unahin, itong ating Triumph Motorcycle Speed 400 mga idol. And para naman sa ating design and style ng ating Speed 400,
Halos ginaya po ito sa kanyang big brother, Speed Twin 900cc from Triumph Motorcycle. At ito nga ang kanilang nabuong model, napakaganda. At kita naman po nyo kung gaano ka-sophisticated at syempre premium ang datingan itong ating Speed 400 na to. Well, para sa kanyang engine specs, yan po ay 398.15cc yung kanyang actual displacement. Single cylinder po ito, double overhead camshaft, may 4 valves at liquid cooling na rin. Plus Bosch electronic fuel injection. At 6-speed transmission na rin to mga idols with max power na 39.5 HP at maximum torque na 27.7 Newton meters naman mga idol. Malakas din talaga ang kanyang performance mga idols. At ang kanyang front suspension, naka 43mm yan na upside down big piston forks. At syempre yung kanyang likod naman, gas monoshock with external reservoir. At yan po ay may preload adjustable din. 130mm naman ang kanyang travel. Yung ating mga brakes mga idol, yung front brake nito ay naka 4 piston radial caliper, 300mm yung sukat ng disc at mayroong equipped na ABS yan. Yung ating naman likuran, 230mm disc, floating caliper at may ABS din. Sabi ko nga sa inyo, meron pong itong equipped na traction control system na talaga namang pagdating sa safety, loaded po itong ating Speed 400 And para naman sa wheelbase, ang sukat ito 1,377mm at ang kanyang seat height naman 790mm mga idol. At ang total weight ito ay 170 kilograms. Lightweight din po itong ating Speed 400 na to. Para naman sa ating tank capacity, yan po ay may 13 liters. At may tatlong kulay tayong pagpipilian, yung ating Phantom Black, Caspian Blue at Carnival Red. Yan po ang ating napaka-formang Speed 400. Plus matipid din po ito sa kanyang mileage, yung kanyang fuel consumption, approximate lang po ito 34 km per liter para dito sa ating Speed 400. At sa kanya namang top speed, ang average po daw na sinasabi ng Triumph dito ay 150 km per hour. Well, para sa akin, hindi mo kailangan mabilis kasi napaka-forma nito. At dapat takbong pogi ka lang dito para lagi kang agaw pansin. Kasi nga, iba yung pormahan nito. Well, para sa kanyang mga ilaw, all LED po ang ginamit nila dyan. From the headlight, signal light at yung ating tail light. Siyempre yung kanyang iconic Triumph badge na andyan na rin. At ito naman ating next model, itong bagong-bagong labas lamang po ng motor, Harley Davidson. Yan po ang ating X440 naman. Well, para naman sa kanyang specs and features mga idol, ang design po nito ay very stylish at very muscular body. Siyempre, ginaya po ito sa kanilang Harley Davidson Classic Bike na Nightster. So, Roadster po yung kanyang segment. Siyempre, with Harley Davidson badge, talagang maporma po ang datingan natin dito pag ito ang binili mo mga idols. At para naman sa kanyang engine and details, yan po ay 440cc displacement, air and oil cool, single cylinder engine, fuel injection na po ito. At syempre meron tong 6-speed transmission. Ang kanyang max power 27 HP at maximum torque 38 Newton meters mga idol. At para sa kanyang chassis, ang kanyang front suspension, naka 43mm na sukat na KYB brand, upside down forks yan. Sa likod naman, naka gas fill din ito na twin shocks, 7-step ang kanyang adjustable. And para sa ating stopping power, meron tong front brake na 320mm single disc po. At yan po naman ay merong ABS din. Plus yung ating rear brake, 240mm sukat din ang kanyang disc. With equipped din po ng ABS yan or anti-lock braking system. Pagdating sa kanyang total weight, ang timbang nito ay 190.5 kilograms at ang kanyang fuel tank capacity ay 13.5 liters. Kagandaan dito mga idols yung kanyang fuel consumption or mileage 35 km per liter. At ang seat height po nito ay 805mm. So medyo may kataasan to mga idols Para naman sa kanyang ground clearance, 170mm po ang sukat nito. So mga idols, itong ating bagong X440, mayroon tong tatlong version Pinakamura yung kanyang denim version, mustard denim yung kanyang kulay o color yellow. At sa vivid version naman, meron tayong dalawang kulay, yung dark silver at red. Plus, meron tayong S version. Ito naman yung ating matte black, yung pinaka-top of the line. So mga idols, itong ating meter panel nito, naka 3 inches TFT dashboard na rin. At meron din tong Bluetooth connection. Plus, meron na rin tong equipped na USB Type-C charging port. So mga idols natin, talagang equipped din po ito sa maganda at modern electronics. Plus, meron din itong Bluetooth connection from Harley Davidson. So, makikita nyo yung mga call answer ninyo, yung message alert, at meron din kayong music control hub para dito. Napakaganda. At itong ating ilaw, full LED po lahat yan with automatic headlight on. So, ganun po katindi itong ating Harley Davidson na to.
And sana soon ilabas na po ito ng Harley Davidson Philippines dito sa atin sa Pilipinas para masilayan na po natin ang kagwapuhan ng classic bike na to. And para sa ating next model, meron naman tayo dito Kawasaki Eliminator. Well, ito pong model na to ay derived from their Eliminator model from 1980s pa. Pero ito po ay bagong engine, 451cc po ang kanyang displacement. With 2-cylinder at syempre yan po ay liquid cooling, electronic fuel injection, at naka 8 valves na rin. Well, para sa kanyang transmission, 6-speed po ito at equipped din po ito ng assist and slipper clutch. And pagdating sa kanyang chassis, yan po ay merong lightweight na trellis frame. Pagdating sa kanyang front suspension, yan po ay 41mm telescopic forks at meron siyang 4.7 inch of wheel travel. Para naman sa ating rear suspension, yan po ay naka dual shock at meron siyang 3.5 inches of wheel travel. Well, para naman sa ating brakes mga idol, ito po ay naka single disc sa harapan, 310mm po ang kanyang sukat, semi-floating front brake disc at meron siyang 2-piston caliper. Sa likod naman 220mm ng disc niya with single piston caliper at yan po ay equipped din ng ABS or anti-lock braking system. So meron tayong dual channel ABS para dito sa ating Eliminator 450 na to mga idol. And para naman sa wheelbase ng ating Eliminator, yan po ay may sukat na 1,520mm. So medyo may kalakihan to. At ang kanyang total weight naman ay 176 kilograms. Plus yung ating namang seat height dito, 735mm. So pwede po ito sa mga any Filipino riders. Kayang-kaya nyo pong i-ride yan. Mababa po yung kanyang seat height para sa atin. Plus yung kanya namang meter panel, yan po ay full LCD at meron na itong equipped na Kawasaki Radiology app, yung ating Bluetooth connection. Kaya very modern din po ang specs natin dito sa Eliminator. Well, para naman sa kanyang ilaw, lahat po yan ay LED at meron din itong automatic headlight on. Plus equipped din po ito ng USB charging port na Type-C para dito sa ating classic bike na Eliminator 400. Well mga guys, itong ating next model from CF Moto, another Chinese brand. Ito po ang ating cruiser bike. At syempre, ito po ang design nito halos katulad din po para sa ating mga bobber type na Harley Davidson. So very classic po itong ating cruiser bike na to. Of course, itong kanyang mga electronics super modern din. Kaya tignan po natin yung kanyang engine specs. Meron po yung 450cc 2-cylinder engine at yan po ay 8 valves double overhead camshaft with liquid cooling at Bosch electronic fuel injection. At syempre 6-speed transmission po rito. Equipped po ito ng assist and slipper clutch din. Plus yung kanyang chassis mga idol, yung kanyang front suspension, naka KYB brand po ito, 37mm at inverted po yan. And para sa ating rear suspension, yan naman po ay naka monoshock, link type, bias swing arm. And pagdating sa ating stopping power, yan naman po ay naka single disc sa harapan, 320mm ang sukat ng kanyang single disc with 2-piston caliper at equipped po ito ng anti-lock braking system. Sa likod naman po, 240mm na sukat ng disc, single piston at meron din niyang ABS. Ang kagandahan dito sa ating cruiser na to, yan po ay equipped din ng traction control system. Solid po ang ating safety features dito sa ating CLC 450 na to. Para naman po sa kanyang bigat, yan po may total na carb weight na 181 kilograms at ang kanyang seat height naman, ang sukat niyan ay 690mm. So sa mga idol natin, pwede po ito kahit anong height ninyo. 5 flat ka man, 5'1", 5'2", kayang-kaya nyo i-ride itong ating CLC 450 na to. And para naman po sa kanyang fuel tank capacity, yan po ay 12 liters ang may kakarga nating gasolina dyan. At yung kanya namang mileage, same with our 450NK, nasa 25 to 26 km per liter yan. So matipid din po sa gas consumption to. And itong ating 450 CLC mga idols, pagdating po sa kanyang instrument panel, dun tayo bumilib dito. Yan po ay naka 3 inches TFT, full color na rin po siya. Plus meron tong CF Moto na kanya pong Bluetooth connection. So yung mga call natin at ating mga messages plus yung ating mga PMS makikita na natin dito sa ating smartphone via Bluetooth. So yun po yung advantage nitong ating cruiser bike na to. At bumagay din yung kanyang bar end side mirror. Plus yung kanyang 1989 badge. Ibig sabihin po nun 1989 po nag-start ang ating CF Moto at yun po ay nilagay nila sa kanilang engine pins. Plus meron din tayong twin barrel exhaust, kaya talagang solid ang kanyang magiging exhaust sound nito. Kahit stock pipe pa to, malakas na rin yan. So mga idols, ito pong ating 450 CLC. Hopefully masilayan na po natin to before this year 2024. Mas mapaaga po yung launching nito dito sa atin sa Pilipinas. Mas maganda kung mauna itong may launch. Kasi siyempre mas affordable yung presyo nito.
kaysa po dun sa tatlong nabanggit ko, no. Siya po yung ating magiging pinakamura, no. At syempre yung ating Triumph Speed 400, 300 plus yung kanya magiging presyuhan dyan. Yan po yung ating naririnig na update nila dyan. At para naman sa ating Eliminator 450, syempre yan po patak din ang presyo, almost the same ng Rebel 500, 380 to 390. At ito nga po ang ating X440 Harley Davidson. Alam naman natin, medyo mahal din yung mga presyuhan yan. Kaya sa Pilipinas, asahan din natin na medyo mataas po magiging presyo nito para sa atin. So ito po ang ating CLC 450. Ang presyo nito naglalaro lang po sa gitna ng 450 NK at 450 SR. So mas mahal lang siya ng konti sa ating 450 NK. Baka 270 to 280,000 yan. So yan po yung ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan nyo mga idols at sana makatulong yan sa inyong pagdi-decide kung ano yung bibili nyong bagong model na 2024 cruiser bike na bagay po sa inyo mga idols. Subscribe kayo sa ating channel, mag-leave po kayo ng comment kung ano yung napili ninyong bike at syempre like nyo po ang ating video na yan. Ride safe po at ciao mga idols!